Aking ito ay nagmula pa sa Mindanao at tiyak na mas lalo kayong mamamangha kapag nalaman nyo ang paraan kung paano siya nakarating dito sa Maynila at kung ano ang kanyang adhikain sa kanyang pag-iikot sa buong Pilipinas. At sa kanyang pagdating dito sa Maynila ay na-feature na rin siya ng isa sa pinakasikat na masasabi nating motovlogger dito sa Pilipinas na si Kuya J o Team Katagumpay. At sa kanilang pagkikita ay nakatanggap ito ng ilang kagamitan na magagamit niya sa kanyang paglalakbay mula sa naturang vlogger. Tulad na lamang ng bagong lagayan ng tubig, bagong bag, dalawang bagong sombrero, nandyan din yung 2 piraso ng jersey ng Team Katagumpay at syempre kape, pampagising sa pagbabiyahe at para naman sa kanyang bike na set ng isang kadena. At binigyan din ito ni Kuya Jay ng pambaon niya sa kanyang paglalakbay. At syempre bago sila maghiwalay ay nagdikit na rin ng kanyang stickers sa ang Team Katagumpay sa bisikleta ng ating butihing kapatid. At ang isa sa pinaka nakakabigla at pinaka nakakatuwa dito ay isa siyang balikis lang. Kaya naman tara't sama-sama nating tuklasin kung sino at ano ang dahilan ng kapatid natin na ito na nililibot niya ang buong Pilipinas gamit lamang ang kanyang munting bisikleta. So yun mga kaalam, nandito tayo ngayon sa Masjid Muhammad sa Parañaque City. Dito po tayo nagbigay ng khutbah sa pamamagitan ng pag-request sa atin ni Grand Imam ng Masjid Muhammad sa Parañaque City, si Sheikh Habib Abidin. Ayan siya sa tabi natin. Kakatapos lang namin magmerenda ngayon doon sa Mon Kebab Restaurant. May napansin tayo, yung pinainom natin, yung binigyan yung Ustad kanina ng tubig. Siya ba yun? Siya? Okay, so siya pala yun. Balikis lang pala yun. Hindi natin lubos sa kalain na siya pala ay kapatid natin sa pananampalataya. So, tanungin natin si Kuya, interviewin natin si Kuya kung saan siya nanggaling, gaano kalayo yung pinanggalingan niya, at kung ano hangarin niya sa buhay sa pagbibisikleta niya. So, Kuya, pakilala ka muna sa mga viewers natin. Magandang hapon po. So ako po pala si NLG Matunding. So from Bukidnon. Ako po ay umiikot sa buong Pilipinas at pang 24 po na probinsya ang Laguna at pang 25 po itong bahagi po ng Metro Manila. Mashallah, ang layo ng pinanggalingan. So ilang ano ka na Kuya naglalakbay? Pang 1 year po ngayon na araw po, January 5. Grabe, 1 year na daw siya ngayon. So subhanallah. Kailan ka nagsyahada pala Kuya? Kasi nasabi nila April po. April po sa Tawi-Tawi. Sinong nagpasyahada sa'yo? Yung sa Religion Affairs sa Tawi-Tawi. Kaya hindi mo na matandaan yung pangalan? Nandito po sa Facebook, hinahanap ko pa nga eh. Kalimutan ko yung pangalan ni Juan. So, bakit ka nag-Islam Kuya? Bilang parte po ng aking sakripisyo ay bahagi din po siya ng witsa ni Prophet Muhammad po na naglakbay para sa sakripisyo din po. Pero yung sakripisyo po na ginagawa ko para po sa ating mga SK o sinaunang kabataan o yung ating mga lolo at lola po para sa kanilang proteksyon. So, yun yung hangarin mo, yung nais mong iparating sa buong Pilipinas. Ano yung pinaka minimithi mo o nais mong iparating na mensahe sa lahat ng mga Pilipino nakakapanood dito? Ito pong aking paglalakbay ngayon ay meron po itong talakayan na nagpapaloob po sa House Bill 4696, Anti-Elderly Abuse Act. Ito po ay tatalakayin sa ating batasang pambansa. At sana ngayon po na buwan na taon ay maging isang batas na ito. At nang sa ganon, lahat po ng mga senior citizen na nakaranas ng mga pang-aabuso ay makuha po nila yung benepisyo ng bill na siyang sinusuportahan ko po. Sa presensya ni Paulo Duterte, ang 1st District Representative Congressman ng Davao, ng anak ng ating former President Tatay Digong. So, balak mo Kuya pumunta sa Senate? Yes po. Bukas sana kaso Sabado. So bukas ay mag-coordinate na lang ako sa Port Santiago sa office po ng National Museum kung open po sila para ma-arrange po yung aking pag-courtesy sa presensya po ng ating batasang pambansa at may harap po ito sa ating mga mambabatas. Okay, napakaganda ng hangarin ni Kuya sa kanyang pagbabiyahe. Isipin mo, nagbike lang siya. Nagbike lang talaga siya. Tignan niyo, ipapakita natin mamaya yung sinasakyan niya mula Bukidnon Kuya, no? Yes po, Bukidnon po. Mula Bukidnon hanggang nakarating siya dito sa Maynila, nagbike lang siya, sidecar. Nakakatawag pansin ito kasi napakaraming pirma. Makikita niyo dyan, napakaraming pirma. So ano pala yung mga pirma dyan Kuya? Lahat po yan, mga pangalan ng ating mga kababayan na nakasaksi. At syempre yung mga munisipyo na natulugan ko po, yung mga staff ay pumirma dito. At yung mga banner na kinabit bilang patunay na ako po ay nakadaan sa kanilang bayan. Pati na rin sa mga sticker. So yung pala yung mga stickers dito na nakadikit. Kaya pala sobrang daming stickers dyan sa bike ni Kuya at mga pirma kasi yan daw yung patunay na dami ng taong nakasaksi sa kanyang paglalakbay at yung mga stickers na
na naidikit niya dito. So may mga vloggers din na kilala na pumunta sa iyo kuya, Si no? Kuya Katagumpay po, Ayan, namit ko kahapon. Si Kuya Jay sa kanyang shop po. So sa kanya yan, galing. Opo, galing po ito sa kanya. Mashallah. So napaka ganda ng hangarin ng kapatid natin na ito. So isa pa bilang panguli kuya, di ba nakapagsyahada ka? Paano ka nakakapagsala? Last, nakapagsalat ako sa Gimaras, doon po sa mosque. Pero pag meron pong mag-sponsor ng hotel, pinapracticize ko po yung pagsasalat talaga. Kasi by the process pa yung pagsasalat. So nanonood pa ako ng mga lecture sa ating mga kapatid na Muslim na nagpapadala ng video paano i-process yung pagsasalat. Alhamdulillah. So paano mo natuntun tong lugar na to kuya? Bali napadaan lang ako dito at naghahanap talaga ako ng barangay na mapasilungan kasi hindi ako pwedeng malubugan ng araw dahil sa biyaheng ito, delikado pag wala ng sikat ng ating sinag, ng ating bukang liwayway. So kailangan may araw pa talaga ako bumiyahe at hindi malagpas ng alas 4 hanggang alas 3 lang. So minabuti ko na lang na makipag-ugnayan dito at akala ko kasi barangay. So nung nalaman kong ito po ay Muslim community, ay ako po ay nalulugod at nagpapasalamat na mga kapatid pa lang nandito at syempre gawa na rin yan, nandito po yung ating mosque. So baka makapagsabay din po ako sa pagsalat at ma-prepare ko po yung process ng pagsasalat ko. Para sa kalaman mo kuya, yan si imam natin dito, ang imam dito sa masjid. Yung nagbigay sa'yo ng tubig, Ay, siya yung imam natin dito sa masjid dito. So sa kanya ka makipag-usap mamaya. Sige. So paano yan kuya, pag uwi mo, magbabay ka pa rin? Depende na lang po yan sa ating national kung ano po yung arrangement. Kasi sila na po yung masusunod pagdating dito. Kasi ito na po yung finish line ng aking journey. Pero pag mapagbigyan na ubusin ang buong Pilipinas, alhamdulillah ay uubusin ko po talaga. Last na mensahe ka pa kuya. Ay, marami pong salamat sa mga walang sawang sumubaybay at nakasuporta at nakapirma dito. At sa mga nagpaabot ng pagmamahal at sa mga pagdarasal ng ating mga kapatid sa Islam at siyempre sa mga Kristiyano na nagpaabot din ng kanilang pagdarasal na maging safe yung aking biyahe. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kayo makakalimutan hanggang sa dulo po ng aking hininga. Gagawin ko po sa abot ng aking makakaya. Mayangat lang ang respeto at pagmamahal na siyang kinakailangan ng bawat isa. Yun, supportan niyo si kuya. Kapag napadaan si kuya sa inyo, ay pwede kayo maglagay ng perma nyo rito, tsaka mga stickers bilang suporta kay kuya. Nawa ay pag-ingatan ka ng Allah sa iyong paglalakbay, mahal naming kapatid. At nawa ay maisa katuparan yung minimithi mo, nais mong ipasa sa Senado natin. So nawa ay gabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan ka ng tawfik sa iyong paglalakbay. So hanggang dito na lang, magpapaalam na kami. Nandyan din yung mga kapatiran natin nakapaligid sa atin. At yun yung Grand Imam natin sa Masjid Muhammad, Paranaque City, na si Sheikh Habib Abidin. So hanggang dito na lang, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkatapos nga ng makikipag-usap natin sa minamahal nating kapatid, ay bala ko sana na maglagay ng ating pirma. Ngunit dahil sa sobrang dami na nang nagbigay ng pirma dito, ay sa tingin ko ito ang dahilan kung bakit naubusan ng tinta o ink ang pentel pen ni kuya. Nakakapanghinayang nga lang, ngunit ganun pa man, ang importante naging parte tayo ng alaala ni kuya sa kanyang paglalakbay at sa pagpapasa ng kanyang minimithing adhikain para sa ating mga magulang. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, ay maaaring suportahan natin ang ating kapatid sa pamamagitan ng pag-share ng ating video. Nawa ay ang sakripisyo at pagod na inalay ng ating butihing kapatid ay hindi mauwi sa wala at makamtan niya ang kanyang minimithing tagumpay. Allahumma amin.